alam nyo mga kababayan, sinasabi ko nga sa inyo, ang mga taga-suporta ni Sara Duterte, mga tatanga-tanga talaga. Oo, huwag kayong magpapadaan sa mga banyagang lengguwahe. Hindi ho batayan ang kagalingan sa pagsasalita ng banyagang lengguwahe kung hindi po yung malinaw na pagpapahayag at malinaw na kaisipan na siyang lumalabas sa mga bibig niyan. Tulad ho nito mga kababayan ko. Abay, basta taga-suporta ni Sara Duterte, mga bobo talaga eh. Oo, tingnan nyo. Should be, what has she done? Ang nagtatanong po ito itong ating crush na reporter. Itong host mga kababayan ko tatanungin po ito hong isang DDS fanatics. Tatanungin po ang DDS fanatics, itong isang isa na to, kung ano ba ang nagawa na ni Sara Duterte sa kanyang opisina bilang Vice Presidente. Ano po? Ito na, mga kababayan ko. Pasok! Question should be, what has she done? What has she done in the past year that she's been in office for her to deserve the top post of the land? Her name? Yan na. Ito na mga kababayan tinanong nga po kung ano na ba nagawa niya sa kanyang termino at sa kanyang panunungkulan sa kanyang opisina bilang Vice Presidente. Ito ang sagot mga kababayan ko. Malupit. Ano sagot? Panoorin nyo, maikli lang naman to ito na Tignan nyo kung gaano kabobo sila sumagot. Question should be, what has she done? What has she done in the past year that she's been in office for her to deserve the top post of the land? Her name? I mean, Oo. her name. I mean, I can't think. I mean, in terms of her office have been very diligent. Ay, naku mga kababayan ko. Kita nyo mga kababayan ko, sabi ko sa inyo Oo, meron namang iba, pa-English pa, at kung pakikinggan, mali-mali naman, huwag na lang. Ang liwaliwanag ng tanong mga kababayan. Her name lang yung aking naintindihan. Pero yung her name mga kababayan, malayong malayo pa rin sa kasagutan. Diba? Mga kababayan ko, malayo yung sagot sa tanong isa pa nga, Boss Mike, tingnan natin Ganyan ang mga DDS Question should be, what has she done? What has she done? Anong mga nagawa niya? What has she done in the past year that she's been in office? Ano daw ang nagawa niya sa ilang taon na panunungkulan niya at nag-uopisina bilang Vice Presidente? For her to deserve the top post of the land. Her name? I mean, Galing mo! her name. I mean, I can't think. I mean, in terms of her office have been very diligent. Wala kasing nagawa. Hindi may pagmalaki yung tree planting niya, mga kababayan ko, kasi walang nagawa ang isang Sara Duterte sa kanyang pagiging Vice Presidente na ilang taon na ang nakakaraan, hindi pa rin natin nakikita ang kanyang mga proyekto. Kita nyo mga kababayan ko. Bagkos, ayun nga, nandoon nga daw po sa Thailand ngayon, nagsha-shopping. Masarap ang pagkain dyan sa Thailand. Ano po? At marami din mga murang bilihin. Ano po? At talaga naman ang pinakamasarap talaga dyan, pagkain. Ngayon, mga kababayan ko, yung po ba'y achievement? Yung po ba'y pwedeng maipagmalaki sa taong bayan? Sige nga mga kababayan. Kaya
ang mga taga-suporta ni Sara Duterte na baliw, walang maipagmalaki na proyekto. Mga kababayan ko, sa dami ng proyekto ni Pangulo, napakarami na. Ano po, sa administrasyon ni Pangulong Bongbong, pinalakas ng PCSO ang pamimigay ng mga napakaraming sandamakmak na ambulansya na pang Guinness World Record. Oo. Sa kasaysayan ng Pilipinas, doon lang nangyari yan. Sa pakikipagtulungan ni General Manager Mel Robles kay Pangulong Bongbong. Kita nyo ho mga kababayan ko. At eto na nga po, yung pag-ibig naman. GIS, SSS, GISS, SSS, at marami pang iba. Kita nyo mga kababayan? PhilHealth, pinalakas. Zero billing, nandyan na. Pumunta ko kayo sa mga DOH hospital. Zero billing yan, mga kababayan ko. Nagawa ba ni Digong yan? Wala. Kung ang Pangulong Bongbong Marcos ay bumubuhay, si Digong naman ay pumapatay. Inang yan. Tao pa mo ha! Tanga lang mga kababayan punta naman natin ang ICC. Pasok! Depensa ang argumento nilang inosente raw at walang solid ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte sa kanyang kaso sa ICC. Kita nyo, GSIS pala, sorry. Sorry, nabubulol ako, Imelda Ignacio. Pag-ibig, GSIS, at SSS, at PhilHealth. Kita nyo mga kababayan ko, lahat yan, mga kababayan, pinatatag ni Pangulo. Diba? Diba mga kababayan? Yan kita nyo dito naman mga kababayan ko, sinasabi. Wala ekang sapat na batayan, mahina daw yung prosecution kasi wala naman na ipakitang malakas daw na ebidensya. Nako, tignan nga natin. Tinodo ng depensa ang argumento nilang inosente raw at walang solid ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte sa kanyang kaso sa ICC. Hindi rin daw pwedeng iugnay si Duterte sa pagpatay kay dating Mayor Orlando Espinosa.